So, so far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So, meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilinaw question kung ito ba ay legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So all the way sa nababanggit mo nga na 70 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip, pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga, wala namang tumutol sa mga senador, whether majority or minority, na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict. Kasi halos inaraw-araw nila yan eh. Di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanib sa majority, ipapakulong din sila. So, doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero, yun nga, as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So, medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka, one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Chis Escudero
if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga nagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, attorney? Well, posible yon, and baka yun nga yung prayer ng petitioners doon sa kaso na yon. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban sa presidente ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan.